Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay isa lang ang puso. Isa lang ang puso. Halimbawa po ay iniwan po ng isang mister si Mrs. dahil sa isang kalaguyo sa ibang babae. At sila po ay syempre maghiwalay. At kung sila po ay may mga anak, malamang sila ay may iwan kay Mrs., ang kanilang nanay. At malamang po hindi na rin papayagan ang napariwarang mister at kanilang tatay na sila ay kanyang makasama. Maaari mo bang mamilit ang mister na kunin niya ang kanilang mga anak at kanyang makasama? Sa inyo po manonood po ng mga misis at mga nanay, maring masabi nyo na walang kahihiyan at makapal po mukha ng laking ito. Bakit? Matapos niyang saktan ang damdamin ng kanyang misis dahil sa kanyang karoon ng kalaguyo at pagkatapos niyang patunayan na wala siyang kwentang tatay sa kanyang mga anak dahil sa ginawa niya sa kanyang ina, ngayon asa siyang mag-enjoy ng fellowship ng kanyang mga anak? Asa siya na palagi silang makasama? Para ba sa akin, maaaring ganun din, o parang ganun din, ang Kristiyano ukol po sa kanyang ugnayan sa Diyos at sa Iglesia. Lalayo siya sa Diyos at mumuhay sa kasalanan at kamunduhan. Tapos po nga gawin niya, asa siya na dagli ang tutugunin siya ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Iwan niya ang kanyang iglesia, di po adalo sa panama at mga gawain. Nasa asa siya na kapag humingi siya ng tulong sa iglesia, ay parang kakandarapang tulungan siya ng pastor at ng mga kapatid. At di po ang damang minamahal na balikan po natin ang pinakamalagang utos sa Mark 12:29-31. Sa poroon, ibigin ang Diyos ng ating buong sarili. Hindi po hating pag-ibig, buong buo at walang karibal. At po ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Pag-ibig po na tapat, matindi at palagi ang pag-ibig sa kapatiran at sa ibang Kristiyano. Kaya minamahal, ang kailangan po natin ay buo at tapat na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapatiran. Ito lang po dapat ang pag-ibig na nagmumula sa ating nag-iisang puso. Maraming salamat.